Ipinagbili ako ng sarili kong ina sa isang lalaking may kapansanan. Sa gabi ng aming pagsasama, bigla siyang tumayo at malamig na nagsalita. Magbihis ka at lumabas ka. May lihim akong kailangang sabihin sa'yo. Ang nakakabinging tunog ng heart monitor, ang tanging umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Bawat beep ay tila patalim na sumusugat sa dibdib ni Maya. Kagat-kagat ang kanyang nanginginig na labi mahigpit niyang hinawakan ang nanlalamig at kulubot na kamay ng kanyang nanay Elena. Putlang-putla ang matanda, pilit na humihinga sa tulong ng oxygen mask. Kailangan na po niyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Miss Santos, kung hindi siya dadaan sa bypass surgery bago matapos ang linggong ito, tuluyan na siyang bibigay. Ang mga salitang iyon ng doktor kaninang umaga ay patuloy na nag-e-echo sa isip ni Maya. 5 milyong piso. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga? Isa lamang siyang hamak na mananahi sa isang maliit na patahian sa Quiapo. Kahit ibenta niya ang kanyang mga lamang loob, hindi ito sasapat para sagipin ang kaisa-isang taong nagmahal at nag-aruga sa kanya mula nang siya ay maulila. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Maya at pumatak ito sa likod ng palad ng kanyang ina. Wala siyang pakialam kung siya man ay ampon lang. Para kay Maya si Elena ang kanyang mundo at hindi siya papayag na mawala ito. Bumukas ang pinto ng kwarto. Inasahan ni Maya na ang papasok ay ang nurse para mag-check ng dextrose, ngunit isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit ang tumambad sa kanya. May dala itong isang itim na leather briefcase. Tiningnan ng lalaki si Maya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay malamig, walang emosyon na tila sinusuri ang isang produkto sa palengke. Ikaw ba si Maya Santos? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay formal at may awtoridad. Tumango si Maya, pinunasan ng kanyang mga luha. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Attorney Ignacio. Kinakatawan ko si Doña Carmen del Rosario ng Hacienda del Rosario. May inaalok siyang kasunduan sa'yo na makakapagligtas sa buhay ng ina mo. Gusto sanang itaboy ni Maya ang estranghero. Hindi niya kilala ang mga del Rosario. Ang alam lang niya, sila ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong probinsya ng Batangas. Pero nang marinig niya ang salitang makakapagligtas, tila umurong ang kanyang dila. Sumunod siya sa abogado, palabas ng kwarto, patungo sa tahimik na bahagi ng pasilyo ng ospital. Inilapag ni Attorney Ignacio ang briefcase sa isang maliit na mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na folder. 5 milyong piso, panimula ng abogado. Ibabayad namin ng buo sa ospital ngayong araw din para masimulan agad ang operasyon ng ina mo. Bukod pa roon, sasagutin ng pamilya del Rosario ang lahat ng gamot at rehabilitation niya hanggang sa siya ay gumaling. Natigilan si Maya. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. 5 milyon, ibibigay ng ganun-ganun lang. Ano pong kailangan kong gawin? Nanginginig na tanong ni Maya. Alam niyang walang libre sa mundong ito. Kung napakalaki ng inaalok nila, tiyak na napakalaki rin ng kapalit. Tinitigan siya ng maigi ng abogado. Kailangan mong magpakasal kay Gabriel del Rosario, ang kaisa-isang tagapagmana ng hacienda. Nangunot ang noo ni Maya. Nagpakasal sa isang bilyonaryo. Bakit siya? Isang mahirap, walang pinag-aralan at walang maipagmamalaking apelyido. Bakit po ako? Halos pabulong na tanong niya. Hindi mo na kailangang malaman ang rason ng donya. Malamig na tugon ng abogado. Ang kailangan mo lang malaman ay ang kondisyon. Pagkatapos ng kasal, titira ka sa hacienda. Magsisilbi kang asawa at tagapag-alaga ni Gabriel. Bawal kang umalis ng walang pahintulot. At higit sa lahat, hindi ka maaaring humingi ng annulment hanggat hindi sinasabi ng donya. Inilapit ng abogado ang folder kay Maya, kasama ang isang mamahaling itim na ballpen. Ito ang kokontrata. Basahin mo o pirmahan mo na agad. Nasa iyo ang desisyon, Miss Santos.
Pero tandaan mo, bawat minutong sinasayang mo ay bawas sa oras ng buhay ng ina mo. Lumingon si Maya sa salamin ng pinto kung saan nakahiga ang kanyang nanay Elena. Nakita niya ang mahinang paggalaw ng dibdib ng matanda. Wala na siyang pagpipilian. Wala na siyang pakialam kung ibenta man niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Nanginginig ang mga daliri niya nang abutin niya ang ballpen. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at idiniin ang tinta sa papel. 2 araw matapos ang isang mabilis at tahimik na civil wedding, sa opisina ng isang huwes natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng higanting pintuan ng Hacienda del Rosario. Ang mansyon ay mukhang palasyo. Gawa sa matitibay na kahoy at marmol, napapaligiran ng malalawak na taniman ng kape na umaabot hanggang sa paanan ng bundok. Pero sa kabila ng ganda nito, nakaramdam ng matinding lamig si Maya. Ang bahay na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang ginintuang hawla. Dala ang isang maliit at luma niyang maleta, pumasok si Maya sa malawak na sala. Napakataas ng kisame at may isang malaking chandelier na gawa sa kristal ang nakasabit sa gitna. Dito ka lang maghintay. Utos ng isang masungit na kasambahay bago ito tumalikod at iniwan siya sa gitna ng sala. Ilang minuto ang lumipas. Nakatayo lang si Maya, kinukuyom ang mga palad na nanlalamig sa kaba. Maya-maya pa may narinig siyang kakaibang tunog. Isang ritmikong pag-ikot ng mga gulong sa makinis na sahig na marmol. Lumingon si Maya sa direksyon ng pasilyo. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang lalaki, si Gabriel del Rosario. Napalunok si Maya, gwapo sana ang lalaki. May matangos na ilong, makapal na kilay at panga na tila inukit sa bato. Ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal at magulong balbas. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila hindi nasusuklay. Pero ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Madilim, walang buhay. Puno ng galit na tila kayang manunog ng sino mang tumitig sa kanya. Nakaupo siya sa isang itim na wheelchair. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang mainit na porselanang tasa ng tsaa na umusok pa. Huminto ang wheelchair, ilang hakbang mula kay Maya. Tiningnan siya ni Gabriel mula ulo hanggang paa at may namuong mapangutyang naman ngiti sa kanyang mga labi. Kaya pala, basag ang boses ngunit puno ng lason na simula ni Gabriel. Ito ba ang halaga ng 5 milyon ngayon? Isang mukhang basahan at patay gutom na babaeng napulot sa kalye. Umawang ang labi ni Maya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero nanatili siyang tikom. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. Kailangan niyang magtiis. Nang makita ni Gabriel na hindi sumagot si Maya, lalong nagdilim ang kanyang paningin. Pabiglang iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at ibinato ang porselanang tasa sa direksyon ni Maya. Bumasag ang tasa sa mismong paanan ng dalaga. Tumalsik ang mainit na tsaa. Tumama ang ilan sa binti at laylayan ng mumurahing bestida ni Maya. Napapikit si Maya at napaatras, nang bahagya sa gulat at hapdi. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka nandito? Sigaw ni Gabriel, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan. Namumula ang kanyang mukha sa matinding galit. Isa ka lang asong bayaran na pinadala ng tiyahin ko. Isang espiya para bantayan ang bawat galaw ko habang hinihintay nilang mamatay ako sa silyang ito. Ha, hindi po totoo yan. Nanginginig na sagot ni Maya, pilit na pinapatapang ang boses. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Nandito ako dahil asawa mo na ako. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel, tawa na nakakapangilabot. Hinawakan ni Gabriel ang mga gulong ng kanyang wheelchair at marahas na itinulak ito palapit kay Maya. Naalarma si Maya at umatras, ngunit mabilis siyang na-corner ni Gabriel sa gilid ng isang malaking sofa. Wala na siyang matakbuhan. Iniunat ni Gabriel ang kanyang malaking kamay at mahigpit na sinakal ang baba ni Maya. Napasinghap ang dalaga sa sakit at gulat. Sapat ang lakas ng lalaki para basagin ang kanyang panga.
Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Amoy alak at kape ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang halimaw na handang manakmal ng kanyang biktima. Makinig ka sa akin, babaeng nabibili ng pera. Bulong ni Gabriel bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Wala akong asawa at hinding-hindi ko kikilalanin ang isang taong binayaran lang para pakisamahan ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa madidilim na mata ni Gabriel, isang babaeng takot na takot. Mas diniinan pa ni Gabriel ang hawak sa baba ni Maya. Ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo nang pumirma ka sa kontratang iyon. Dahil sisiguraduhin ko, gagawin kong impyerno ang bawat segundo ng buhay mo sa bahay na ito. Tandaan mo ang mukhang ito. Dahil hindi ka tatagal ng 1 buwan. Binitiwan ni Gabriel ang kanyang pagkakahawak sa baba ni Maya nang kasing bilis ng pagtama ng kidlat. Ang init ng kanyang galit ay nanatili sa balat ng dalaga. Nang walang anumang salita, marahas niyang pinaikot ang gulong ng kanyang wheelchair at tinalikuran si Maya. Iniwan itong nanginginig sa takot at pagkalito sa gitna ng malawak at malamig na sala. Ang kasal ay hindi enggrande. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti. Ito ay isang malamig na transaksyon sa loob ng isang maliit at lumang opisina ng isang huwes. Nakatayo si Maya sa tabi ng wheelchair ni Gabriel, suot ang pinakamatinong bestidang nahanap niya sa kanyang baul. Sa kabilang panig nakangiti si Doña Carmen, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod nila, naroon si Attorney Ignacio, saksi sa pagbebenta ng kanyang kalayaan. "You may now kiss the bride," sabi ng huwes na tila bagot na, walang gumalaw. Nanatiling nakatingin sa malayo si Gabriel, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Hindi man lang niya sinulyapan si Maya. Naramdaman ni Maya ang pamumula ng kanyang pisngi sa matinding hiya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Doña Carmen ang bumasag nito sa isang tila matamis na tawa. "Naku, hukom. Ang pamangkin ko ay masyadong mahiyain. Mamaya na lang iyan sa kanilang pribadong silid. Walang singsing, walang halik. Isang pirma lamang sa papel ang naging selyo ng kanilang kasunduan." Pakiramdam ni Maya, hindi siya ikinasal. Ipinagbili siya. Nang gabing iyon, ang unang hapunan ni Maya sa Hacienda del Rosario ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang hapagkainan ay gawa sa isang mahabang piraso ng narakaya nitong maglaman ng 20 tao. Ngunit 3 lamang sila. Si Doña Carmen sa kabisera, si Gabriel sa kabilang dulo, at si Maya ay nasa gitna nag-iisa at nahihiya. Ang bawat kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mga plato ay may gintong mga gilid. Sa likod nila may isang hilera ng mga katulong na nakatayo na kayuko at hindi gumagalaw na tila mga estatwa. "Kumain ka, Hija," sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. "Huwag kang mahiya. Mula ngayon bahay mo na rin ito." Pilit nang ngumiti si Maya at kumuha ng kaunting kanin. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang pilak na kutsara at tinidor. "Nabalitaan ko mula kay Attorney Ignacio, isa ka raw mananahi." Pagpapatuloy ni Doña Carmen habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Isang marangal na trabaho. Napakahalaga ng sipag at tiyaga sa ganyang larangan. Tumingin si Maya kay Gabriel, umaasang makakita ng kahit anong reaksyon, ngunit nanatili itong walang imik, nakatingin lang sa kanyang plato na tila ba wala siyang naririnig. "Opo, Donya," mahinang sagot ni Maya. "Huwag mo na akong tawaging Donya, Tita Carmen na lang," nakangiting sabi ng matanda. "Ngayon na pamilya na tayo, dapat mas maging malapit tayo sa isa't isa. Ikwento mo naman sa akin ang tungkol sa iyong mga magulang. Tiyak na ipinagmamalaki ka nila ngayon." Napalunok si Maya. Alam niyang sinasadya ito ni Doña Carmen. Alam niyang gusto siyang ipahiya sa harap ng mga katulong. "Wala na po akong mga magulang. Si Nanay Elena na po ang nagpalaki sa akin."
Oo, ang iyong inainahan na may sakit. Sabi ni Doña Carmen may bahid ng peke ngawa sa kanyang boses. Kawawa naman. Mabuti na lang at napunta ka sa amin. Kung hindi baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi ba Gabriel pamangkin ko? Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Gabriel. Ngunit hindi kay Doña Carmen siya tumingin, kundi kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pandidiri. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, hindi itinulak niya ang kanyang sarili, palayo sa mesa. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang wheelchair sa marmol na sahig ay marahas at biglaan. Nawalan ako ng gana. Sabi niya sa malamig na boses bago pinaandar ang wheelchair at tuluyang umalis sa pagkainan, iniwan ang dalawang babae sa nakakabinging katahimikan. Dinala ng isang katulong si Maya sa silid ni Gabriel. Ito na raw ang magiging kwarto niya. Ang silid ay napakalaki. May sarili itong sala, isang malawak na balkonahe na may tanawin ng buong plantasyon at isang king-size bed na may 4 na haligi. Pero tulad ng buong bahay, malamig ang pakiramdam dito. Natagpuan ni Maya si Gabriel na nakaupo sa kanyang wheelchair, malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Huwag kang umasang tatabi ka sa akin, sabi ni Gabriel nang hindi lumilingon. Itinuro niya ang isang maliit na sofa sa sulok ng kwarto. Diyan ka matutulog. Hindi sumagot si Maya. Tahimik niyang inilapag ang kanyang maliit na maleta sa sahig. Tinanggap na niya sa kanyang sarili na ganito ang magiging buhay niya. Para kay Nanay Elena, uulit-ulitin niya ito sa kanyang isip hanggang sa manhid na siya sa sakit. Nagsimula siyang ayusin ang kanyang iilang piraso ng damit sa isang maliit na aparador. Habang nag-aayos, narinig niya ang paggalaw ni Gabriel. Lumingon siya. Sinusubukan nitong lumipat mula sa wheelchair patungo sa kama. Napanood ni Maya kung paano nito ginamit ang lakas ng kanyang mga braso para iangat ang sarili. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila dalawang walang buhay na bagay. Hindi sumusunod. Nanginig ang mga braso ni Gabriel sa bigat ng kanyang katawan. Pawis na pawis ang kanyang noo. Isang ungol ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang bibig. At sa isang iglap, bumigay ang kanyang mga braso. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang bumagsak ang katawan ni Gabriel sa sahig. Sa pagbagsak nito, bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang pajama. At doon sa liwanag ng ilaw mula sa lampshade nakita ni Maya ang mga ito. Ang mga pilat. Mula sa hita hanggang sa bukong-bukong, ang mga binti ni Gabriel ay puno ng mahahaba, malalalim, at nakakakilabot na mga pilat. Ang ilan ay tila bago pa kulay rosas at namamaga. Ang iba ay luma na maputi at malalim ang pagkakabaon sa kanyang balat. Ito ay mga pilat ng maraming operasyon ng bakal na ipinasok at inalis ng balat na paulit-ulit na sinugatan at tinahi. Nakita ni Maya ang personifikasyon ng sakit. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman niya para kay Gabriel ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Gabriel. Sigaw niya at walang pag-aalinlangan na tumakbo palapit dito. Sinubukan niyang alalayan ang lalaki. Inilagay ang mga braso nito sa kanyang balikat. Tulungan na kita. Huwag. Sigaw pabalik ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng hiya at galit. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Itinulak niya si Maya palayo. Pero hindi nagpatinag ang dalaga. Muli siyang lumapit at sinubukang buhatin ito. Mas malaki at mas mabigat si Gabriel pero hindi siya sumuko. Sabi ng huwag. Sa sobrang galit at pagkapahiya ni Gabriel, hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maya. Natigilan si Maya. Ang hapdi ng sampal ay kumalat sa kanyang mukha. Mas masakit pa sa mainit na tiyaang tumalsik sa kanya kanina. Tumingin siya kay Gabriel, hindi makapaniwala. Umalis ka. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay namumula. Lumabas ka sa kwartong ito, ngayon din. Dahan-dahang tumayo si Maya. Hindi siya nagsalita.
Hawak ang kanyang namamanhid na pisngi. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito, lumabas, at dahan-dahang isinara. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, sa maliit na siwang na natitira, sumulyap siya pabalik kay Gabriel na naiwan sa sahig. Hindi na ito galit. Nakayuko ito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, nakatitig sa sahig. At mula sa kanyang mata, nakita ni Maya ang pagpatak nito. Isang butil ng luha, isang luhang puno ng bigat, sakit at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Gabriel sa kanyang wheelchair sa harap ng malawak na bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa kanyang taniman ng kape. Ngunit hindi ang ganda ng umaga ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang imahe ng isang babaeng umiiyak. Hawak ang namumula nitong pisngi bago tahimik na tumalikod at lisanin ng kwarto. Ang sampal na iyon, hindi niya dapat ginawa, pero nang makita niya ang awa sa mga mata ni Maya, habang nakahandusay siya sa sahig, isang walang silbi, isang nag-aalab na galit at hiya. Ang biglang kumulo sa kanyang dibdib, galit sa sarili, galit sa kanyang sitwasyon, at inilipat niya ang lahat ng yon sa babaeng walang ginawa, kundi subukang tulungan siya. Naalala niya ang luha, ang nag-iisang butil ng luhang hindi niya napigilan. Hindi iyon para sa sakit ng kanyang mga binti, kundi para sa sakit ng kanyang kaluluwang matagal nang patay. At sa isang iglap bumalik ang lahat. Ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na truck, ang nakakabinging tunog ng bumibiyak na metal, ang pagsigaw ng kanyang nobya sa tabi niya, ang pagpilipit ng bakal sa paligid ng kanyang mga binti na tila mga pangil ng isang dambuhalang hayop. Ang sakit, ang hindi maipaliwanag na sakit. Bago siya lamunin ng kadiliman, ang huli niyang narinig ay ang pamilyar na tunog ng ambulansya na palapit at ang matamis na amoy ng gasolina na kumakalat sa hangin. Napapikit si Gabriel ng mariin. Ang pangarap niyang maging isang professional race car driver, ang lahat ng tropeo ang kinabukasan. Lahat ay dinurog sa isang gabi. At ang natira ay ito, isang lalaking nakakadena sa isang silya. Isang laruan sa kamay ng kanyang tita Carmen. Hindi niya kinamumuhian si Maya. Sa katunayan, kinamumuhian niya ang sarili dahil sa pagdating ng dalaga. Hindi tanga si Gabriel. Nakikita niya sa mga mata ni Maya ang katotohanan. Hindi ito katulad ng ibang babaeng sinubukang ipakilala sa kanya ng kanyang tiyahin. Mayroong kalinisan sa pagkatao nito. May tapang sa kabila ng takot. At iyon ang mas lalong nakakatakot. Dahil alam ni Gabriel na ang lahat ng malinis at mabuti ay sisirain ng kanyang tita Carmen. Ginagamit niya ang kahinaan ni Maya para kontrolin ito. At ginagamit niya si Maya para lalong ipakita sa buong mundo kung gaano siya kahina. Isang lumpong tagapagmana na kinailangang ikasal sa isang babaeng mula sa putikan. Kaya't kailangan niyang itaboy si Maya. Kailangan niyang maging isang halimaw sa paningin nito para ito na mismo ang kusang umalis. Iyon ang tanging paraan para mailigtas niya ito sa impyernong ito. Iyon ang naisip niyang pinakamabuting paraan. Pero ang sampal na iyon ay isang pagkakamali. Dahil sa ginawa niya si Maya ay hindi umalis, nanatili ito. Natulog ito sa maliit na sofa ng walang imik at kinabukasan may nakahanda ng mainit na kape sa kanyang tabi. Isang malakas na sigawan mula sa ibaba ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nawawala, hindi ko po makita. Senyora, sigurado po akong inilagay ko lang iyon sa ibabaw ng inyong tokador kagabi. Boses iyon ni Flora, ang personal na katulong ni Doña Carmen. Napakunot ang noo ni Gabriel. Nagsisimula na naman ang tiyahin niya. Isang pamilyar na palabas. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang wheelchair palabas ng kwarto. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, tanaw niya ang eksena sa sala. Nakatayo si Flora, umiiyak na tila katapusan na ng mundo. Si Doña Carmen naman ay nakatayo sa tabi nito. Ang kamay ay nasa kanyang dibdib, nagpapanggap na nabigla. Ang ibang mga katulong ay nagbubulungan sa gilid. At sa gitna ng lahat ng ito,
Nakatayo si Maya hawak ang isang basahan, mukhang nalilito sa nangyayari. Flora, huminahon ka, sabi ni Doña Carmen sa mahinahong boses. Isang singsing lang iyon, baka naman nailagay mo sa ibang lugar. Hindi po, senyora, iyon po ang manang singsing ninyo na may diamante. Napakahalaga po noon sa inyo. Humahagulgol na, sabi ni Flora. Napangisi si Gabriel. Ang drama. Alam na alam niya ang susunod na mangyayari. Kung ganoon, malungkot na sabi ni Doña Carmen, wala tayong magagawa kundi hanapin. Para maging patas sa lahat, kailangang halughugin ang mga kwarto at gamit ng bawat isa. Walang ititira. Tumingin si Doña Carmen sa direksyon ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Pati na rin ang sayo, Hija. Pasensya ka na. Para lang ito sa ikapapanatag ng lahat. Nakita ni Gabriel ang pamumutla sa mukha ni Maya. Pero imbis na magalit tumango ito. Sige po. Wala po akong itinatago. Napanood ni Gabriel mula sa itaas kung paano sinimulan ng dalawang katulong na halughugin ang maliit na maleta ni Maya. Inilabas nila ang iilang piraso ng kanyang luma, ngunit malinis na damit, ang kanyang suklay, isang maliit na rosaryo, isang litrato nila ng kanyang nanay Elena, isang pampublikong pagpapahiya. At si Maya ay nakatayo lang doon, kinakagat ang labi, tinitiis ang lahat. At gaya ng inaasahan, biglang sumigaw ang isa sa mga katulong. Ito po, senyora, nandito po. Itinaas ng katulong ang kamay nito. Sa kanyang mga daliri, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ang isang malaking singsing na may diamante. Kinuha niya ito mula sa isang maliit na bulsa sa gilid ng lumang handbag ni Maya. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mga matang mapanghusga. Mga matang naniniwala na siya ay isang magnanakaw. Lumapit si Doña Carmen kay Maya. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Maya, Hija, anong nangyari? Binigyan kita ng tiwala. Tinanggap kita sa pamamahay ko. At ito ang isusukli mo. Hindi po totoo yan, Tita Carmen, pakiusap po, maniwala kayo sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Umiling-iling si Doña Carmen. Nakita ng lahat, Maya, wala akong magagawa. Ang pagnanakaw ay isang krimen. Tatawag na ako ng puli. Kinuha ni Doña Carmen ang telepono mula sa ibabaw ng isang mesa. Sa sandaling iyon, alam ni Gabriel na kailangan niyang kumilos. Tapos na ang pagmamasid. Isang mabilis at marahas na tunog ng umiikot na gulong ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Mabilis na ibinaba ni Gabriel ang kanyang wheelchair sa mahabang rampa sa gilid ng hagdanan. Pumasok siya sa gitna ng sala. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara ng malamig na galit. Tumingin siya sa gulat na mukha ng kanyang tiyahin, sa umiiyak na si Maya at sa singsing na hawak ng katulong. Huminto siya sa mismong gitna. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Huwag na kayong tumawag ng pulis, tita, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Nangunot ang noo ni Doña Carmen. Gabriela po, hindi natin pwedeng palampasin ito. Pinutol siya ni Gabriel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang tiyahin, isang tingin na puno ng hamon. Dahil ako ang kumuha ng singsing na yan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ako ang naglagay niyan sa bag ng asawa ko. Napatanga si Maya. Ang mga salita ni Gabriel ay tumama sa kanya na parang malakas na kulog. Maging si Doña Carmen ay natigilan ng kamay na may hawak sa telepono ay nanigas sa ere. Ang mga katulong ay nagkatinginan puno ng pagtataka at pagkalito. Anong sinasabi mo, Gabriel? Nauutal na tanong ni Doña Carmen pilit na pinapanatili ang kanyang pekeng pag-aalala. Tumingin si Gabriel kay Maya. Sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit o pandidiri,
kundi isang bagay na hindi maintindihan ni Maya, isang malamig na determinasyon. Ang sabi ko, pag-uulit ni Gabriel ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako ang naglagay ng singsing sa bag ng asawa ko. Isang maliit na biro lamang, tita. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa lahat ng mga katulong. Tapos na ang palabas. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Maya mula sa kanya. Walang nangahas na sumuway. Isa-isang yumuko ang mga katulong at tahimik na umalis. Iniwan silang tatlo sa sala. Naiwan si Doña Carmen na hindi makapagsalita. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Gabriel bago pilit nang ngumiti. Naku, ikaw talagang bata ka. Sabi niya sinisikap na tumawa. Pinakaba mo kaming lahat. Sa susunod huwag ka nang magbibiro ng ganyan. Kinuha niya ang singsing mula sa kamay ng natitirang katulong at ibinalik ito sa kanyang daliri. Mabuti naman at nagkakatuwaan na kayong mag-asawa. Pasensya ka na, Maya Hija. Akala ko ay totoo na. Tumalikod si Doña Carmen at umakyat sa hagdan ng bawat hakbang ay nagpapakita ng kanyang pagkapahiya at galit. Nang mawala na ang matanda, tanging ang katahimikan na lamang ang naiwan sa pagitan ni Maya at Gabriel. Nakatitig lang si Maya sa kanya, hindi alam ang sasabihin. Iniligtas siya nito. Pero bakit? Sa salamat. Halos pabulong na, sabi ni Maya. Hindi sumagot si Gabriel. Tinalikuran lang niya si Maya at pinaandar ang kanyang wheelchair patungo sa hardin sa likod ng bahay. Sumunod si Maya sa kanya, tila isang aninong hindi sigurado kung dapat ba siyang lumapit. Gabi. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Isang malakas na bagyo ang paparating ayon sa balita kanina. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Maya na nakahanda ang isang maliit na mesa na may 2 upuan. May nakahain na mainit na sabaw ng manok kanin at pritong isda. Ang isa sa mga matatandang katulong si Manang Lita ang nag-asikaso nito. Ngumiti ito nang bahagya kay Maya. Pinahanda po yan ni Senyorito Gabriel, ma'am. Sabi ni Manang Lita, kumain na po kayo. Mula kagabi ay hindi pa po kayo kumakain ng maayos. Tumingin si Maya kay Gabriel. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa madilim na taniman. Hindi ako gutom. Malamig na sabi ni Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, hindi natakot si Maya. Lumapit siya at umupo sa tapat niya. Kumuha siya ng isang mangkok, nilagyan ito ng mainit na sabaw at inilapag sa harap ni Gabriel. Kailangan mong kumain. Mahinang sabi ni Maya. Hindi ka rin kumain ng hapunan kanina. Hindi siya pinansin ni Gabriel. Kumuha si Maya ng kutsara, isinausaw sa sabaw, at dahan-dahang itinaas ito palapit sa bibig ni Gabriel. Nag-igting ang panga ni Gabriel. Tumingin siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay nagbabala. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pinapakain ka. Simpleng sagot ni Maya, hindi inaalis ang kutsara. Hindi ako baldado. Kaya kong kumain mag-isa. Alam ko, sagot ni Maya. Pero ayaw mo. Kaya susubuan kita. Nagkatitigan sila. Isang labanan ng kalooban. Nakita ni Gabriel ang determinasyon sa mga mata ni Maya. Ito ay hindi awa. Ito ay pag-aalala. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa iba. Sa huli si Gabriel ang unang sumuko. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. Tahimik na tinanggap niya ang sabaw. Ang init nito ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Tahimik silang kumain. Si Maya ang nagsasandok para sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng mga kubyertos at ang huni ng mga kuliglig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang galit na nakapalibot kay Gabriel ay tila unti-unting nawawala, napapalitan ng isang mabigat na kalungkutan. Salamat. Kanina,
Muling sabi ni Maya, binabasag ang katahimikan. Alam kong nagsinungaling ka para sa akin. Ginawa ko yon dahil ayokong magkaroon ng iskandalo sa pamamahay ko. Sagot ni Gabriel, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati. Tumango si Maya. Kahit na, salamat pa rin. Natahimik sila muli. Pumatak ang ambon. Ang paparating na bagyo ay nagpaparamdam na. Maya-maya pa narinig ni Maya ang isang mahinang ungol mula kay Gabriel. Nakita niyang mahigpit nitong hinawakan ang kanyang mga hita. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Maya. Wala. Pilit na sagot ni Gabriel, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding paghihirap. Ganito talaga kapag nagbabago ang panahon, ang lamig. Sumasakit ang mga tornilyo sa loob ng buto ko. Naalala ni Maya ang mga pilat. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola noon sa probinsya tungkol sa mga taong nabalian ng buto na mas matindi ang sakit kapag malamig ang panahon. Walang sabi-sabi, tumayo si Maya. Kinuha niya ang isang botelya ng mainit na tubig na inihanda ni Manang Lita para sa kanilang tsaa at nagbuhos ng kaunti sa kanyang mga palad. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Gabriel. Lumuhod si Maya sa harap ng kanyang wheelchair. Dahan-dahan at may buong pag-iingat, ipinatong niya ang kanyang maligamgam na mga palad sa masel ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang pajama. Naramdaman ni Gabriel ang init na nagmumula sa mga kamay ni Maya. Isang init na hindi lang mula sa tubig, kundi mula sa balat ng dalaga. Natutunan ko ito kay nanay. Paliwanag ni Maya habang marahan niyang minamasahe ang mga binti ni Gabriel. Kapag sumasakit ang mga kaso-kasuan niya, hinihilot ko ng ganito. Nakakatulong daw sa pagdaloy ng dugo. Hindi kumibo si Gabriel. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata. Ang paghilot ni Maya ay banayad, ngunit may diin. Ang bawat paghaplos, ang bawat pagpindot, ay tila nagpapadala ng alon ng ginhawa sa kanyang nananakit na mga kalamnan. Hindi lang ang sakit sa kanyang mga binti ang unti-unting nawawala, kundi pati na rin ang pader na yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nagsimulang kumanta si Maya. Isang lumang kundiman na madalas awitin ng kanyang nanay Elena para patulugin siya noong bata pa siya. Ang kanyang boses ay mahina malambing at puno ng kalungkutan. Ngunit para kay Gabriel, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng 5 taon. Ang ulan ay nagsimula na nang bumuhos ng tuluyan, ngunit hindi sila gumalaw. Nanatili si Maya na nakaluhod hinihilot ang mga binti ni Gabriel, at si Gabriel ay nanatiling nakapikit, dinadama ang bawat haplos, pinakikinggan ang bawat nota ng kanyang awit. Nang matapos ang kanta, iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Nakatulog si Maya. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kandungan ni Gabriel, ang kanyang paghinga ay malalim at panatag. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang mga binti na tila isang mainit na kumot. Tinitigan ni Gabriel ang payapang mukha ni Maya, ang mahahabang pilik mata, ang malambot na mga labi. Sa ilalim ng dim na ilaw ng hardin ang dalaga ay mukhang isang anghel na napadpad sa kanyang impyerno. Dahan-dahan at may pag-iingat na hindi niya alam na taglay niya pala, itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Nanginginig ito ng bahagya. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malambot na pisngi nito. At sa sandaling iyon, isang kuryenteng hindi pamilyar ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Isang pintig ng pag-asa. Nagising si Gabriel sa pamilyar na sakit ng kanyang mga binti, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong kakaibang pakiramdam. Gaan. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakatulog ng ganito kahimbi. Karaniwan ang kanyang pagtulog ay mababaw binabagabag ng mga bangungot ng bakal na yumuyupi at ng amoy
ng nasusunog na gasolina. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kulay abong liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana. Ang ulan ay tumila na at pagkatapos naramdaman niya ang bigat. Nakatulog si Maya sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay malalim at kalmado at ang kanyang mukha ay payapa, tila walang anumang bigat na dinadala sa mundo. Isang bahagi ni Gabriel ang nagsasabing gisingin ito itaboy at ibalik ang pader sa pagitan nila. Ngunit may isang mas malakas na puwersa na pumigil sa kanya. Tinitigan niya lang ito. Pinagmasdan ang pagtaas at pagbaba ng kanyang mga balikat sa bawat paghinga. Sa huli, gumalaw siya. Maingat niyang inangat ang natutulog na dalaga. Nagulat siya sa sarili niyang lakas at sagaan ni Maya. Dinala niya ito pabalik sa silid at maingat na inihiga sa maliit na sofa. Kinumutan niya ito. Isang simpleng kilos na sa loob ng 5 taon ay hindi niya kailanman naisip na gagawin para sa iba. Lumipas ang ilang araw. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa mansyon. Si Doña Carmen ay laging wala, abala raw sa mga negosyo sa Maynila, ngunit alam ni Gabriel na iniiwasan lamang siya nito. Ang pagtatangka nitong ipahiya si Maya ay nabigo at ang direktang paghamon ni Gabriel sa kanyang awtoridad ay isang deklarasyon ng giyera. Ang relasyon ni Maya at Gabriel ay nagbago. Wala na ang sigawan at pagbabanta. Napalitan ito ng isang maingat na distansya na may mga sandali ng hindi inaasahang pag-aalaga. Si Maya ang nag-aasikaso ng kanyang pagkain at gamot nang walang imik. Si Gabriel naman ay hinahayaan na lamang ito, lingid sa kaalaman ng dalaga na palihim siyang pinagmamasdan. Isang hapon, habang nagbabasa si Maya ng isang lumang libro, sa balkonahe nilapitan siya ni Gabriel. "Halika, may ipapakita ako sa'yo," sabi niya. Nagulat si Maya ngunit sumunod siya. Itinulak niya ang wheelchair ni Gabriel palabas ng mansyon patawid sa malawak na hardin, patungo sa lugar na hindi pa niya napupuntahan, ang puso ng Hacienda del Rosario. Ang taniman ng kape. Libo-libong puno ang nakahanay ng perpekto. Ang mga dahon ay lunti-ang-luntian at ang mga bunga ay tila maliliit na ruby na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang amoy ng basang lupa at ng matamis na bulaklak ng kape ay pumuno sa hangin. "Ang ganda!" "Namamanghang," sabi ni Maya. Tumango si Gabriel. "Ito ang kaharian ng aking ina." Sa gitna ng plantasyon, may 2 malalaking aso na tumakbo palapit sa kanila. Napaurong si Maya sa takot, ngunit si Gabriel ay ngumiti, isang tunay na ngiti. "Huwag kang matakot." Sila si Kape at si Barako. Ang mga aso ay umikot-ikot sa wheelchair ni Gabriel, masayang winawagayway ang kanilang mga buntot. Lumapit ang isa kay Maya at sinimulang dilaan ang kanyang kamay. Napatawa si Maya. Umupo siya sa damuhan at sinimulang makipaglaro sa 2 aso, hinahagis ang isang maliit na sanga na paulit-ulit nilang kinukuha. Pinanood ni Gabriel ang eksena. Ang tawa ni Maya ay simple at totoo. Ang paraan ng paglalaro niya sa mga aso ay puno ng kagalakan na matagal nang nawala sa haciendang ito. At nang hindi niya namamalayan, naramdaman niyang kumurba ang sarili niyang mga labi. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit para sa isang taong 5 taon nang nabubuhay sa dilim, ang munting nangiting iyon ay tila pagsikat ng araw. "Dito kami laging naglalaro ng mami noong bata pa ako," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng alaala. "Tataguan kami sa likod ng mga puno ng kape hanggang sa hindi na niya ako mahanap." Tumigil sa paglalaro si Maya at tumingin kay Gabriel. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. "Mahal na mahal mo siya." Sobrang sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa malayo hanggang sa kinuha siya sa akin ng apoy. Natahimik si Maya. "May pyrophobia ako." Pag-amin ni Gabriel. "Takot ako sa apoy. Kahit kandila lang hindi ko kayang tingnan."
dahil naaalala ko ang gabing iyon. Ang amoy ng usok, ang kulay kahel na kalangitan, ang mga sigaw. Napalunok si Gabriel. Sabi ni Tita Carmen may kasalanan ang lahat. Isang taong pinagkatiwalaan ng mami, ang personal nurse niya. Bakit daw niya ginawa yon? Tanong ni Maya. Pera mapaklang sagot ni Gabriel. Ninakawan niya raw ang mami. At nang mahuli siya, sinunog niya ang buong west wing ng mansyon para pagtakpan ng krimen niya. Para itago ang ebidensya, tinangkapan niyang iligtas ng mami pero iniwan lang siya ng nurse sa gitna ng naglalagablab na silid. Naramdaman ni Maya ang pangingilabot sa kanyang katawan. Isang karumaldumal na krimen. Kilala niyo po ba kung sino ang nurse na? Yun. Isang anino ng matinding galit ang dumaan sa mukha ni Gabriel. Isang galit na mas malalim pa sa ipinakita niya kay Maya. Hindi ko siya nakita. Bata pa ako noon. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang pangalan niya. Ang pangalan ng demonyong pumatay sa ina ko. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan niya ay Margarita. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Margarita, ang pangalan ay tumusok sa kanyang tainga na parang isang matulis na patalim. Gabi. Mataas ang lagnat ng kanyang nanay Elena. Binabangungot ito. Paulit-ulit na sumisigaw ng isang salita. Hindi Elena. Isang pangalan na hindi niya maintindihan noon. Margarita, tulong Margarita. Hindi Margarita tulong. Ang sigaw ng kanyang ina ay, "Ako si Margarita, tulungan niyo ako." Nakita ni Gabriel ang biglang pagbabago sa mukha ni Maya. Nawala ang lahat ng kulay dito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na may halong takot na hindi maipaliwanag. Maya, anong problema? Tanong ni Gabriel. Umiling-iling si Maya, sinisubukang alisin ang nakakakilabot na koneksyon sa kanyang isip. Wala. May naalala lang ako. Imposible. Isang nagkataon lang. Pero bakit ganito na lang ang kaba sa kanyang dibdib? Bakit parang may isang malaking piraso ng palaisipan na biglang inilapag sa kanyang harapan? Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang telepono ni Maya. Isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng plantasyon. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Hello. Miss Maya Santos, ito po si Nurse Jessica mula sa St. Luke's Hospital. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Bakit po anong nangyari kay nanay? Huminahon po kayo, ma'am. Magandang balita po ito. Nagkamalay na po ang nanay ninyo. Gising na po siya. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot kay Maya. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi ng kagalakan. Di talaga po, salamat sa Diyos. Pwede ko po ba siyang makausap? Sige po, sandali lang. At medyo mahina pa siya. Sa sobrang tuwa at sa pagnanais na ibahagi ang magandang balita kay Gabriel na nag-aalalang nakatingin sa kanya, pinindot ni Maya ang speaker button. Gising na si nanay. Masayang bulong niya kay Gabriel. Ilang segundong katahimikan ang sumunod bago nila narinig ang isang mahina at garalgal na boses mula sa kabilang linya. Anak? Yeah. Nanay, ako po ito. Nay, naririnig niyo po ba ako? Nangingilid ang luhang, sabi ni Maya. Maya, nasaan ka anak? Sa gitna ng kanyang kaligayahan at walang kamalay-malay, sa bigat ng kanyang mga salita, masayang sumagot si Maya. Nandito po ako sa Batangas. Nay, okay na po ang lahat. Nasa Hacienda del Rosario po ako. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig nila mula sa telepono. Hindi sigaw ng galit, hindi sigaw ng sakit, kundi isang sigaw ng purong sukdulang takot. Sinundan ito ng isang mahaba, matinis, at walang katapusang tunog. Ang tunog ng isang tuwid na linya. Ang tunog na gumimbal
sa buong mundo ni Maya. Ang tunog ng mahabang beep mula sa telepono ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa mundo ni Maya. Hindi niya alintana ang gulat at pagtataka sa mukha ni Gabriel. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang kaisa-isang pamilyang meron siya. Sa tulong ni Gabriel, agad na nais sa proseso ang paglipad ni Maya pabalik ng Maynila. Sa buong biyahe ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Diyos ko, huwag po muna. Paulit-ulit niyang dasal. Sa kanyang isip, nagahalo ang takot sa pagkawala ni Nanay Elena at ang nakakapangilabot na hinala tungkol sa pangalang Margarita. Nang makarating siya sa St. Lucas, sinalubong siya ng doktor na may pag-asang balita. Na-revive ang kanyang ina, ngunit dumanas ito ng matinding shock na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng alaala o temporary amnesia. Pumasok si Maya sa ICU. Doon nakita niya ang matanda na nakatingin sa kisame blanco ang mga mata. Naiakoto si Maya kung bulong niya habang hinahawakan ang kamay ng ina. Tumingin sa kanya si Elena, ngunit walang bakas ng pagkilala sa mga mata nito. Sino? Sino ka? Naramdaman ni Maya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Pero sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang isip ang nabuo. Ang takot na ipinakita ng kanyang ina nang marinig ang pangalang Hacienda del Rosario ay hindi biro. Mayroong madilim na ugnayan ng kanyang nanay at ang pamilya ni Gabriel. Isang ugnayan na tila pilit na ibinaon ng panahon, pero ngayon ay muling bumabangon. Pagkalipas ng 2 araw, kailangang bumalik ni Maya sa Batangas. Hindi siya pwedeng magtagal sa Maynila dahil sa kanyang kontrata at higit sa lahat kailangan niya ng sagot. Kung ang kanyang ina nga ang tinutukoy ni Gabriel na Margarita, kailangan niyang malaman kung bakit. Pagbalik niya sa Hacienda del Rosario, sinalubong siya ng isang kakaibang katahimikan. Si Gabriel ay naging mailap muli. Tila ang sandali ng kanilang pagkakalapit sa plantasyon ay isang panaginip lamang na mabilis na naglaho. Si Doña Carmen naman ay laging nakamasid ang kanyang mga mata ay tila laging nakabantay sa bawat galaw ni Maya. Nakahiga si Maya sa maliit na sofa sa kwarto ni Gabriel ngunit hindi siya makatulog. Ang bawat salita ni Gabriel tungkol sa sunog at kay Margarita ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Kailangan kong makita ang litrato. Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang nabanggit ni Manang Lita noon tungkol sa isang lumang thufang o library sa west wing ng mansyon, ang bahaging hindi masyadong nadamay sa sunog ngunit matagal nang ipinagbabawal pasukin dahil doon daw nakatago ang mga alaala ng pumanaw na ina ni Gabriel. Hating gabi na. Sigurado si Maya na tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo bitbit ang isang maliit na flashlight. Nilampasan niya ang natutulog na si Gabriel na ang paghinga ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Tinahak niya ang madidilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat langit-ngit ng sahig ay tila sigaw ng babala. Narating niya ang malaking pintuang kahoy ng library. May nakakabit na dilaw na tape na nagpapahiwatig na bawal itong pasukin, ngunit hindi ito naging hadlang para kay Maya. Sa loob ang amoy ng luma at amag na papel ay sumalubong sa kanya. Ang mga muebles ay nababalot ng makapal na alikabok at puting tela. Gamit ang kanyang flashlight, sinimulan niyang halughugin ang mga istante. Naghahanap siya ng kahit anong album o dokumento mula 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap sa pinakaibaba at madilim na bahagi ng isang cabinet, nakakita siya ng isang makapal na libro na may mga bakas ng sunog sa gilid nito. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan ang album. Maraming litrato ang malabo na o kaya ay naitim na ng usok. Ngunit sa kalagitnaan ng album, may isang litratong nanatiling buo. Litrato ito ng isang magandang babae na nakasuot ng asul na bestida ang ina ni Gabriel. At sa tabi nito, nakatayo ang isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng isang nurse. Itinutok ni Maya ang flashlight ng mas malapit. Ang mundo niya ay tila gumuho. Ang nurse sa litrato
Sa kabila ng kanyang kabataan at payat na pangangatawan, ay walang pag-aalinlangang ang kanyang nanay Elena. Ang hugis ng muka, ang paraan ng pagngiti at ang nunal sa gilid ng mata, hindi siya maaaring magkamali. Margarita? Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang kanyang nanay, ang babaeng nag-aruga sa kanya nang may buong pagmamahal, ay ang parehong babaeng isinusumpa ni Gabriel. Ang babaeng tinawag niyang demonyo at mamamatay tao. Sa sobrang gulat na bitiwan ni Maya ang album, lumikha ito ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na library. Biglang bumukas ang ilaw ng silid, nagdulot ng nakakasilaw na liwanag na nagpasinghap kay Maya. Sa may pintuan nakatayo si Doña Carmen. Suot nito ang isang mahabang pulang nightgown at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nangiting nakakapangilabot. Isang ngingiting tila kanina pa naghihintay sa pagkakataong ito. Nakita mo na ba ang hinahanap mo, Maya? Tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay parang haplos ng isang ahas. Hindi makapagsalita si Maya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Lumapit si Doña Carmen, ang bawat hakbang nito ay puno ng pananakot. Kinuha niya ang album sa sahig at tiningnan ang litrato ni Elena. Akala mo ba ay hindi ko alam? Sabi ni Doña Carmen, sabay tingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Alam ko kung sino ang nanay mo mula pa noong unang araw na nakita kita. Kaya kita piniling ipakasal kay Gabriel. Dahil gusto kong makita kung paano wawasakin ng katotohanan ito ang natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Huminto ang matanda sa harap ni Maya at hinawakan ang kanyang panga ng mahigpit, gaya ng ginawa ni Gabriel noong unang gabi. Alam mo ba kung anong tawag sa iyo, Maya? Bulong ni Doña Carmen, ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Isa kang anak ng isang mamamatay tao, isang anak ng demonyong sumunog sa buhay ng pamilyang ito. At ngayon, oras na para malaman ni Gabriel ang lihim na matagal ninyong itinago. Hindi ko malilimutan ang lamig ng gabing iyon. Hindi dahil sa ulan na nagsisimulang pumatak sa labas, kundi dahil sa lamig na naramdaman ko nang makita ko ang hitsura ni Maya sa loob ng library, takot putla at may hawak na lumang album. At sa likod niya ang aking tita Carmen na may ngiting tila isang maninila na sa wakas ay nakuha na ang kanyang biktima. Gabriel, apo, mabuti at gising ka na. Sabi ni Tita Carmen nang makita niya ako sa pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa, ang uri ng boses na nagpapahiwatig na may isang masamang balita siyang ibubunyag. Anong nangyayari dito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Tumingin ako kay Maya. Inaasahan kong titingin siya sa akin, hihingi ng tulong o magpapaliwanag. Pero nanatili siyang nakayuko, nanginginig, at ang mga luha ay mabilis na pumatak sa lumang album na hawak niya. Masyado ka kasing mabuti, Gabriel. Masyado kang nagtiwala sa babaeng ito na pinulot lang natin sa kung saan. Pagpapatuloy ni Tita Carmen. Lumapit siya sa akin at may inabot na isang dilaw na folder. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang tanggapin noong una. Pero gusto kong ikaw mismo ang makatuklas ng katotohanan. Binuksan ko ang folder. Doon nakita ko ang mga luma at naninilaw na clipping ng dyaryo mula 20 taon na ang nakakaraan. Ang ulo ng balita. Nurse tumakas matapos sunugin ang mansyon ng mga Del Rosario. May kasama itong litrato ng isang babaeng nagngangalang Margarita. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin kay Maya. Ang kanyang nanay Elena. Ang babaeng nakita ko sa video call noong isang araw. Siya ang babaeng nasa dyaryo. Siya si Margarita, ang demonyong sumira sa pamilya ko. Hindi. Bulong ko. Pakiramdam ko ay may isang malaking kamay na bumunot sa aking puso. Ang lahat ng mga sandali ng aming pagkakalapit, ang pagpapakain niya sa akin, ang paghilot niya sa aking mga binti, ang kanyang awit sa ilalim ng buwan. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Gabriel, maniwala ka sa akin.
Hindi ko alam. Sa wakas ay nakapagsalita si Maya. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa gilid ng aking wheelchair. Hinawakan niya ang aking kamay pero marahas ko itong binawi. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang pagsabog ng lahat ng galit at sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Gabriel, pakinggan mo ako. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang akala ko ay biktima rin ang nanay ko. Biktima? Putol ni Tita Carmen na ngayon ay nasa tabi na ng mga katulong na nagtipon-tipon sa sala. Ninakawan niya ang iyong ina, Gabriel, at nang mahuli siya, mas pinili niyang sunugin ang bahay para lamang makatakas. At ngayon, ang kanyang anak ay pumasok sa bahay na ito para ubusin ang natitira nating yaman. Tumingin ako sa paligid. Ang mga katulong na dati ay may respeto kay Maya ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pandidiri. Ang bawat bulong nila ay tila mga patalim na sumasaksak sa akin. Plano mo ba ito, Maya? Tanong ko sa kanya, ang boses ko ay nanginginig na sa galit. Plano ba ito ng nanay mo? Ipadala ka dito? Akitin ako. Paamuhin ako. Para ano? Para kapag nakuha ninyo na ang pera, tatakas din kayo, gaya ng ginawa niya noon. Hindi, Gabriel, mahal kita. Sigaw ni Maya sa gitna ng kanyang paghagulgol. Nang marinig ko ang salitang mahal, lalong kumulo ang dugo ko. Mahal. Paano niya nasasabi ang salitang iyon matapos ang lahat? Mahal mo ako. Mapakla kong tawa. O mahal mo ang 5 milyong piso na ibinayad ko para sa operasyon ng mamamatay tao mong ina? Mahal mo ba ang posisyon mo dito sa hasyenda? Hindi pera ang habol ko. Gabriel, pakiusap, tumingin ka sa akin. Hinawakan niya muli ang aking binti, nagmamakaawa. Ngunit ang tanging nakikita ko na lang sa harap ko ay hindi ang babaeng nag-alaga sa akin, kundi ang anak ng babaeng pumatay sa aking ina. Ang bawat haplos niya ay tila naging apoy na sumusunog sa aking balat. Ang bawat luhang pumapatak sa kanya ay tila lason na dumaragdag sa pait ng aking pagkatao. Nararamdaman mo ba ang init, Gabriel? Bulong ni Tita Carmen sa aking likuran. Ganyan ang naramdaman ng mami mo bago siya mamatay. At ang babaeng ito, ang babaeng minamahal mo, ay ang bunga ng krimeng iyon. Hindi ko na kinaya. Ang galit ay lumamon sa aking katinuan. Ang trauma ng nakaraan, ang sakit ng aking pagkaparalisa, at ang pakiramdam ng matinding pagkakanulo ay naghalo-halo. Layas. Sigaw ko. Natigilan si Maya. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Tumingin siya sa akin nang may gulat at sakit na hindi maipaliwanag. Gabriel, sabi ko, lumayas ka. Muling sigaw ko, kasabay ng paghampas ko sa braso ng aking wheelchair. Ayaw na kitang makita, nakakasuka ang presensya mo dito. Ang bawat segundong nandito ka ay parang binabastos mo ang alaala ng ina ko. Pakinggan mo muna ako, kahit sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Katulad ka rin ng nanay mo, isang magnanakaw, isang mamamatay tao, isang traidor. Tinawag ko ang aking mga security guards. Ilabas ninyo ang babaeng iyan. Itapon ninyo ang lahat ng gamit niya sa labas. Ngayon din. Gabriel, huwag mong gawin ito. Sigaw ni Maya, habang pilit siyang hinihila ng mga gwardya palabas ng sala. Nagpupumiglas siya ngunit wala siyang magagawa sa lakas ng mga lalaki. Nakita ko kung paano kinuha ng mga katulong ang kanyang maliit na maleta at marahas na ibinato ito sa labas ng pintuan. Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikiramay sa nagaganap na gulo. Mula sa aking kinauupuan, nakita ko si Maya sa gitna ng madilim na hardin, sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Basang-basa na siya. Nakaluhod siya sa harap ng malaking gate, pilit na kumakapit sa mga rehas. Gabriel, pakiusap, maniwala ka sa akin. Ang kanyang sigaw ay halos malunod sa tunog ng malakas na ulan at kulog. Tumingin ako sa malayo. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata.
Natatakot ako na kapag tumingin ako, makikita ko muli ang babaeng akala ko ay mahal ko at baka bumigay muli ang aking puso. Isara ninyo ang mga bintana. Utos ko sa mga katulong sa boses na wala ng anumang emosyon. At patayin ang lahat ng ilaw sa sala. Ayaw kong makakita ng kahit anong bakas ng babaeng yan. Isa-isang isinara ang mga bintana. Ang tunog ng pagsasara ng mga ito ay tila mga huling pako sa kabaong ng aming relasyon. Ang huling nakita ko, bago nagdilim ang lahat, ay ang anino ni Maya sa ilalim ng poste, ng ilaw nag-iisa, basang-basa, at tila wasak na wasak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang dilim ay muling lumamon sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dilim ng gabi. Ito ang dilim ng isang pusong muling naniwala, muling nabigo at muling napatunayan na sa mundong ito, ang tanging totoo ay ang sakit at ang katotohanang ako ay mag-isa. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa aking puso. Habang nakaluhod ako sa labas ng malaking gate ng Hacienda del Rosario, nararamdaman ko ang bawat patak ng ulan na tila ba humahamak sa aking pagkatao. Itinapon ako na parang basura. Ang lalaking akala ko ay nagsisimula. Nang maniwala sa akin ang lalaking dahan-dahan, kunang minamahal, ay siya pang mas mabilis na humusga sa akin. Gabriel. Bulong ko sa gitna ng hagupit ng hangin, pero alam kong wala nang makakarinig sa akin. Ang mansyon ay madilim na, ang mga bintana ay nakasara, at ang pintuan ay nakandado na para sa isang katulad ko. Wala akong ibang matatakbuhan. Sa gitna ng bagyo bitbit ang aking basang maleta, naglakad ako patungo sa highway. Ang bawat hakbang ay mabigat hindi dahil sa putik, kundi dahil sa bigat ng katotohanang natuklasan ko. Ang aking nanay. Ang aking nanay Elena. Siya nga ba si Margarita? Siya nga ba ang dahilan ng lahat ng paghihirap ni Gabriel? Nakarating ako sa ospital sa Maynila pagkalipas ng ilang oras na tila ba isang taon sa bagal. Basang-basa ako nanginginig sa ginaw at halos hindi na makahinga sa pagod. Pero hindi ko yun inintindi. Patakbo akong pumasok sa ICU. Pagdating ko sa tapat ng kwarto ni Nanay Elena, nakita ko ang mga nurse at doktor na nagkakagulo sa loob. Ang tunog ng mga monitor ay mabilis at hindi regular. Ang puso ko ay tila gustong huminto sa pagtibok. Nay-nanay. Sigaw ko habang pilit na pumapasok ngunit pinigilan ako ng isang nurse. Sandali lang po, Miss Santos, critical ang lagay niya. Nakahandusay ako sa sahig ng koridor humahagulgol. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sukdulang kawalan ng pag-asa. Nawala na ang aking dignidad, nawala na ang aking asawa, at ngayon kukunin pa sa akin ang kaisa-isang taong nagbigay sa akin ng pangalan at pagmamahal. Pagkalipas ng ilang minuto lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay malungkot. Miss Santos, pumasok ka na. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Kaunti na lang ang oras niya. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng oxygen machine ay sumalubong sa akin. Nakita ko si Nanay Elena. Wala na ang blangkong tingin niya kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin at sa pagkakataong ito, may bakas ng pagkilala at matinding pait. May katong manmaya. Taylaw niyang tawag. Inalis niya ang oxygen mask sa kanyang mukha gamit ang nangangatal na kamay. Naiwag po kailangan niyo yan. Pigil ko sa kanya habang hinahawakan ang kanyang nanlalamig na palad. Hindi na anak. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Hirap na hirap niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Margarita. Ako nga si Margarita. Napapikit ako ng mariin. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa hinala. Pero hindi ako ang pumatay.
Mayadugtong niya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Si Carmen, si Carmen del Rosario. Siya ang pumatay sa mommy ni Gabriel. Nanlaki ang aking mga mata. Ano po? Nakita ko. Nakita ko sa gabi ng sunog. Pagkukwento ni Nanay Elena ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tila ba naroon muli siya sa gabing iyon. Nag-aaway sila tungkol sa mga papeles ng hasyenda. Pinukpok ni Carmen si Doña Sofia. Bumagsak ang matanda. Akala ni Carmen ay patay na siya, kaya sinunog niya ang kwarto para magmukhang aksidente. Nakita niya ako. Tinangka niya rin akong patayin. Hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay nang mahigpit isang lakas na hindi ko akalain na meron pa siya. Tumakas ako, Maya. Kinuha ko ang diary ni Doña Sofia na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Carmen sa yaman ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinatay ang mommy ni Gabriel. Pero natakot ako. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Binago ko ang pangalan ko. Itinago kita. Nay, nasaan ang diary na yon? Nasaan ang ebidensya? Tanong ko, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Itinuro ni Nanay Elena ang kwintas na suot ko ang maliit na medalyon na ibinigay niya sa akin noong bata pa ako. Isang medalyon na lagi niyang sinasabi na hinding-hindi ko dapat alisin. Sa loob niyan, ang susi, bulong niya. Susi ng safe deposit box. Sa Rural Bank ng Batangas, nandoon ang diary at ang huling testamento ni Doña Sofia na. Mabilis kong hinawakan ang medalyon. Sa lahat ng taon na suot ko ito, hindi ko naisip na may lihim pala ito. Gamit ang aking kuko, pinilit kong buksan ang likod ng medalyon at doon nalaglag ang isang maliit at manipis na susi. Maya, anak, patawarin mo ako. Hikbi ni Nanay Elena. Patawarin mo ako. Dahil naging duwag ako. Dahil nadamay ka sa galit ni Gabriel. Nay, wala po kayong kasalanan. Pinrotektahan niyo lang ako. Sabi ko, habang niyayakap siya ng mahigpit. Salamat po, Nay. Salamat sa lahat. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng kapit ni Nanay Elena sa aking kamay. Ang kanyang paghinga ay bumagal. Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mabigat na pasanin. Mahal. Kita. Maya. At pagkatapos ang mahabang tunog ng monitor ay muling umalingaw-ngaw. Pero sa pagkakataong ito, wala nang mga nurse na pumasok. Wala nang mga doktor na nagkagulo. Alam ng lahat na tapos na ang laban. Humagulgol ako sa dibdib ng aking ina. Pakiramdam ko ay namatay rin ang isang bahagi ng aking pagkatao kasabay niya. Ngunit sa gitna ng aking pagluluksa, biglang nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito nang may halong pagtataka. Miss Maya, kailangan mong bumalik sa hasyenda. Ngayon din. Narinig ko si Doña Carmen. May ginawa sila sa preno ng sasakyan na gagamitin ni Gabriel bukas papunta sa ospital para sa check-up niya. Gusto nilang tapusin ang lahat ngayong gabi. Pakiusap iligtas mo ang senyorito. Tuyo ang aking lalamunan. Ang text ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit nararamdaman ko na ito ay totoo. Maaring ito ay mula kay Manang Lita o sa isa sa mga katulong na nakakita sa nangyari. Tumingin ako sa malamig na katawan ni Nanay Elena. Pagkatapos ay tumingin ako sa susing hawak ko. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay si Gabriel nang hindi niya nalalaman ang katotohanan. Hindi ko pwedeng hayaang manalo ang kasamaan ni Carmen. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang lungkot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Kung kailangan kong harapin muli ang galit ni Gabriel, gagawin ko. Kung kailangan kong itaya ang buhay ko, para sa kanya gagawin ko.
Dahil sa gitna ng lahat ng sakit at pagkakanulo, isa lang ang sigurado. Mahal ko si Gabriel at ang pag-ibig na ito ang magbibigay sa akin ng lakas na harapin ang anumang bagyong darating. Tumayo ako at mabilis na lumabas ng ospital. Ang bagyo sa labas ay malakas pa rin, ngunit ang bagyo sa loob ng aking dibdib ay mas matindi. Kailangan kong makabalik sa Hacienda del Rosario bago maging huli ang lahat. Napakabigat ng aking ulo. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit tila may nakadagan na semento sa aking mga pilik mata. Ang huli kong naalala ay ang pag-abot sa akin ni Tita Carmen ng isang baso ng mainit na gatas. Sabi niya, makakatulong daw iyon para makatulog ako nang mahimbing matapos ang lahat ng nangyari kay Maya. At nakatulog nga ako. Pero hindi ito ang mahimbing na tulog na inaasahan ko. Ito ay isang madilim, malagkit at nakakalunod na pakiramdam. May kakaibang amoy na pumupuno sa aking ilong. Matamis na tila lason, masangsang na tila. Gas, bigla akong natauhan. Iminulat ko ang aking mga mata ng pilit. Ang silid ko ay nababalot ng kadiliman, ngunit sa ilalim ng pintuan, may nakikita akong manipis na usok na pumapasok. Hindi usok ng apoy, kundi singaw ng LPG. Tulong ka. Pilit kong isinigaw, pero ang boses ko ay tuyot at mahina. Agad kong kinapa ang gilid ng aking kama. Ang aking wheelchair. Wala ito. Palagi itong nasa tabi ko, pero ngayon kahit anong abot ng aking kamay, tanging hangin lang ang nararamdaman ko. Tinanggal nila ang wheelchair ko. Itinali nila ang aking mga kamay sa aking sariling kama. Isang matinding takot ang lumamon sa akin. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa buhay ko. At alam ko kung sino ang may gawa nito. Tita Carmen, bulong ko sa gitna ng aking panghihina. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang tanging pamilyang natitira sa akin, ay ang siyang dahan-dahang pumapatay sa akin ngayon. Sa gitna ng aking desperasyon, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Isang tunog ng basag na salamin at pagkatapos ang tunog ng mabilis na mga hakbang. Gabriel, Gabriel. Ang boses na yon. Imposible. Guni-guni ko lang ba ito? Dahil sa epekto ng gasa, bumukas ang pinto ng aking silid ng marahas. Isang anino ang pumasok. Isang babaeng basang-basa. Puno ng putik ang damit at may mga galos sa mukha. Maya. Diyos ko, Gabriel. Patakbong lumapit sa akin si Maya. Agad niyang nakita ang aking kalagayan. Anong ginawa nila sa'yo? Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na gunting mula sa kanyang bulsa, ang gunting na lagi niyang dala sa pananahi at sinimulang gupitin ang mga taling nakapulupot sa aking mga kamay. Mamaya, umalis ka na dito. Hirap kong sabi. Ang gas. Sasabog ang kwartong ito. Hindi kita iiwan. Sigaw ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hinding-hindi kita iiwan muli. Nang maputol ang mga tali, sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking mga binti ay tila 2 troso na walang buhay. Ang epekto ng gamot ay lalong nagpahirap sa akin. Hindi ko kaya, Maya. Iwan mo na ako. Hindi siya nakinig. Inilagay ni Maya ang aking braso sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, naramdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa kanya. Isang lakas na udyok ng pag-ibig at desperasyon. Kaya natin to, Gabriel. Pakiusap, tumulong ka. Kahit kaunti lang. Dahan-dahan kinaladkad niya ako palabas ng kama. Ang bawat sentimetro ng aming paggalaw ay tila 1 kilometro sa bagal. Ang amoy ng gas ay lalong tumitindi. Nararamdaman ko na ang pagkahilo. Nakarating kami sa pintuan ng kwarto nang biglang may narinig kaming isang maliit na tunog mula sa loob ng walk-in closet. Isang digital timer. 3, 2, 1. Sigaw ni Maya. Itinulak niya ako sa sahig ng pasilyo at sinalo ng kanyang sariling katawan ang aking ulo.
Isang nakakabiinging pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang init ng apoy abom ay dumampi sa aming likuran. Ang mga salamin ay nagliparan at ang usok ay naging makapal. Naramdaman ko ang bigat ni Maya sa ibabaw ko. Maya-maya ayos ka lang ba? Dahan-dahang gumalaw si Maya. Umubo siya ng malakas. Nilalanghap ang sariwang hangin mula sa bukas na bintana sa pasilyo. Ayos lang ako. Kailangan nating makalabas bago kumalat ang apoy. Inalalayan niya ako muli. Sa pagkakataong ito, gumagapang kami sa sahig ng pasilyo, umiiwas sa usok na umaakyat. Narating namin ang tuktok ng hagdanan, ngunit sa ibaba isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa amin. Hindi liwanag ng apoy, kundi liwanag ng mga bumbilya ng mansyon na biglang bumukas lahat. Nakatayo sa paanan ng hagdanan si Doña Carmen. Hawak niya ang isang maliit na baril at sa kanyang tabi ay dalawang malalaking lalaki na nakaitim. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit-galit dahil buhay pa kami. Masyado ka talagang matigas ang ulo, Maya. Sabi ni Doña Carmen, ang boses ay malamig at puno ng puot. Sana ay namatay ka na lang sa ulan. Sana ay hinayaan mo na lang mamatay ang lalaking ito ng payapa. Bakit, tita? Sigaw ko mula sa itaas habang nakahawak sa mga rehas ng hagdanan. Bakit mo ito ginagawa, pamilya mo ako mo? Pamilya! Mapaklang tawa ni Doña Carmen. Hindi kita kailanman itinuring na pamilya, Gabriel. Ikaw lang ang hadlang sa lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw at ang mami mong mapagmataas. Kung namatay ka lang sana sa aksidenteng iyon, hindi na sana umabot sa ganito. Itinaas ni Doña Carmen ang baril. Itinutok niya ito nang diretso sa dibdib ni Maya na kasalukuyang nakaharang sa harap ko. Paalam, Maya. Salamat sa pagpapadali ng trabaho ko. Ngayong gabi, mawawala na ang huling bakas ng mga Del Rosario. Dahan-dahang idiniin ni Doña Carmen ang kanyang daliri sa gatilyo. Ang dulo ng baril ay nakatitig sa akin, tila isang madilim na mata na naghihintay ng aking huling hininga. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa lalaking nakasandal sa aking likuran, si Gabriel. Sa gitna ng usok at amoy ng sunog, ang mukha ni Doña Carmen ay hindi na mukha ng isang kagalang-galang na matanda. Ito ay mukha ng isang halimaw na nilamon na ng sarili niyang kasamaan. Huwag, Tita Carmen, pakiusap. Sigaw ko, ang boses ko ay paos na sa kaiiyak at sa usok. Tapos na ang pagtatago mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Doña Sofia, 20 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Doña Carmen. Ang kanyang daliri na nasa gatilyo ay bahagyang nanginig. Anong sinasabi mo, basahan? Wala kang alam. Alam ko ang tungkol sa pag-aaway ninyo. Sigaw ko muli, pilit na itinatatag ang aking boses. Alam ko na pinukpok mo siya bago mo sinunog ang West Wing. At alam ko na si Nanay Elena, si Margarita, ay biktima mo lang din. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmen. Isang may sakit at ulyani na matanda ang pinaniniwalaan mo. Walang maniniwala sa iyo, Maya. Wala kang ebidensya. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Sa gitna ng aking mga daliri, kumikinang ang maliit at manipis na susing galing sa loob ng aking medalyon. Ito ang ebidensya ko. Sabi ko ng may diin. Ang susi sa safe deposit box sa Rural Bank ng Batangas. Nandoon ang diary ni Doña Sofia. Nandoon ang lahat ng dokumento ng pagnanakaw mo sa yaman ni Gabriel. At nandoon din ang huling testamento na magpapatunay na wala kang kahit anong karapatan sa hasyendang ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang lihim na pilit niyang ibinaon sa loob ng 2 dekada ay nasa harap na niya ngayon, hawak ng isang babaeng itinuturing niyang walang kwenta. Ibigay mo sa akin yan. Sigaw ni Carmen, ang boses ay puno ng desperasyon. Ibigay mo sa akin ang susing yan, Maya. Hinding-hindi.
Sagot ni ko, ibibigay ko ito sa mga pulis. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ni Gabriel. Kung ganoon, mamamatay ka kasama ng susing iyan. Sa sobrang galit at takot na mabunyag ang lahat, nawalan na ng katinuan si Doña Carmen. Ipinikit niya ang kanyang isang mata at muling itinutok ang baril sa aking dibdib. Naramdaman ko ang paghinto ng oras. Ang paligid ay naging tahimik. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Ipinikit ko ang aking mga mata, inihahanda ang sarili sa sakit na darating. Paalam, Maya Santos. Bang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Sa halip naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na tumulak sa akin sa sahig. Isang mabigat na katawan ang bumagsak sa ibabaw ko. Iminulat ko ang aking mga mata. Gabriel. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang nangyayari. Si Gabriel. Ang lalaking 5 taon nang nakabilanggo sa isang wheelchair. Ang lalaking sinabihan ng lahat na hindi na makakalakad kailanman ay nakatayo. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan nakuha ang lakas. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib ang kanyang pag-ibig ay naging mas malakas kaysa sa kanyang kapansanan. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang mga rehas ng hagdanan na kanyang pinagkapitan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig tila mga kawayang malapit ng mabali, ngunit nananatili siyang nakatayo sa harap ko, nagsisilbing kalasag laban sa kamatayan. Ngunit sa kanyang kanang balikat, nakita ko ang mabilis na pagkalat ng pulang likido. Ang bala na para sa akin ay tumama sa kanya. Gabriel. Sigaw ko pilit na bumabangon para alalayan siya. Aayos lang ako. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Doña Carmen. Tapos na ni Tita. Tapos na ang kasamaan mo. Si Doña Carmen ay napaupo sa sahig, ang baril ay nalaglag sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Iikay, nakakalakad. Gabi-gabi? Hirap na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang bumibigay ang kanyang mga tuhod. Gabi-gabi akong nag-ensayo sa gitna ng sakit, sa gitna ng luha. Para sa araw na ito, para maprotektahan ang taong mahal ko, laban sa isang katulad mo. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulis na pumasok sa malaking gate ng hasyenda. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagpumilit na pumasok sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang kulay sa gitna ng usok. Pulis bitawan ang sandata, itaas ang mga kamay. Mabilis na pumasok ang mga otoridad sa loob ng sala. Agad nilang kinorner sina Doña Carmen at ang kanyang mga tauhan. Nakita ko kung paano pinalibutan ng mga pulis ang matanda na ngayon ay wala ng lakas at nakatulala na lamang sa kawalan. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Ang buong atensyon ko ay nasa lalaking kasalukuyang bumabagsak sa aking mga bisig. Gabriel, pakiusap, manatili ka sa akin. Hikbi ko habang inihihiga ko siya sa aking kandungan. Mabilis kong hinubad ang aking scarf at ibinalot ito sa kanyang sugat sa balikat para pigilan ang pag-agos ng dugo. Ang aking mga kamay ay puno na ng kanyang dugo, dugong ibinuhos niya para sa akin. Maya. Mahinang tawag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Dito lang ako, Gabriel. Huwag kang matulog, pakiusap. Papunta na ang ambulansya. Sorry. Bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Sorry dahil hindi ako naniwala sa'yo. Sorry dahil itinaboy kita. Wala yun, Gabriel. Pinapatawad na kita. Mahal kita, Gabriel. Mahal na mahal kita. Sabi ko, habang hinahalikan ng kanyang noo, ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang mukha. Isang maliit, napakaliit na ngiti
ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang namngiti ng kapatawaran at kapayapaan. Mahal din. Kita. Maya. At pagkatapos dahan-dahang lumaylay ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tuluyang pumikit at ang kanyang katawan ay naging mabigat sa aking mga bisig. Gabriel, Gabriel, gising. Huwag mo akong iwan. Sigaw ko sa gitna ng gabi. Ang tanging sumagot sa akin ay ang tunog ng ulan sa labas at ang malayo ng sirena ng ambulansya habang ang kadiliman ay tila muling nagnanais na agawin ang kaisa-isang liwanag na natitira sa aking buhay. Sumikat ang araw sa Hacienda del Rosario nang may dalang kakaibang liwanag. Ang mga dahon ng kape, nabasa pa mula sa nagdaang bagyo, ay kumikinang sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay tila nagpapahiwatig na sa wakas ang mahaba at madilim na gabi ng pamilya del Rosario ay natapos na. 3 buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon, ang gabing halos lamunin ng apoy at kasamaan ng lahat. Ngayon ang hacienda ay wala na sa ilalim ng anino ni Doña Carmen. Matapos mabuksan ang safe deposit box, gamit ang susing iniwan ni Nanay Elena, lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang diary ni Doña Sofia, ang mga peking dokumento ng paglilipat ng ari-arian, at ang ebidensya ng unti-unting paglalason ni Carmen sa isipan ni Gabriel, lahat ay naging sapat para mabulok ang matanda sa loob ng rehas habang buhay. Justice was finally served, hindi lang para kay Sofia, kundi lalo na para kay Elena na nagtago sa takot sa loob ng 2 dekada. Sa malawak na beranda ng mansyon nakatayo si Gabriel. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair, bagamat may hawak pa siyang isang eleganteng tungkod na gawa sa nara para sa suporta. Matatag na ang kanyang pagkakatayo. Ang kanyang balbas ay ahit na at ang kanyang mga mata ay hindi na madilim. Ngayon ang mga matang iyon ay puno ng buhay at pasasalamat. Naramdaman niya ang isang pares ng malalambot na kamay na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Gabriel. Mahinang sabi ni Maya, sabay sandal ng kanyang ulo sa matipunong likod ng asawa. Humarap si Gabriel at ngumiti, isang ngiting dati ay akala ni Maya ay imposible niyang makita. Hinawakan niya ang pisngi ni Maya, ang haplos na dati ay puno ng puot, ngayon ay puno ng pagsamba. Gusto ko lang panoorin ang pagsikat ng araw kasama ka, bulong ni Gabriel. Dahil sa bawat umagang gumigising ako na ikaw ang nasa tabi ko, nararamdaman kong may himala pa pala sa mundo. Bago magtanghali, nagtungo silang dalawa sa isang tahimik na sementeryo sa paanan ng bundok. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng nara nakahimlay si Nanay Elena. Malinis ang paligid ng puntod at may mga sariwang bulaklak ng kape na nakalagay sa ibabaw nito. Lumuhod si Gabriel sa kabila ng hirap sa kanyang mga binti. Hinawakan niya ang marmol na lapida. Nanay Elena, Margarita. Simula ni Gabriel ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat po. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko sa inyo, pinrotektahan niyo pa rin ang pinakamahalagang kayamanan na meron ako ngayon. Salamat dahil pinalaki niyo si Maya na may pusong puno ng pag-ibig at katapangan. Pangako po aalagaan ko siya habang buhay. Hindi ko nahahayaang may pumatak pang luha ng sakit sa kanyang mga mata. Tumayo si Gabriel at niyakap si Maya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Ang imahe ng Margarita na isang mamamatay tao ay naglaho na, napalitan ng isang inang nagsakripisyo ng sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagbalik nila sa hacienda, isang sorpresa ang naghihintay. Sa gitna ng taniman ng kape, kung saan sila unang nagkaroon ng pagkakaunawaan, may nakahandang isang simpleng altar. Walang mga bisitang mayayaman, walang mga kamera, walang mga pekeng ngumangiti. Naroon lang ang mga katulong na naging pamilya na rin nila si Manang Lita at ang pari ng bayan. Ito ang kanilang tunay na kasal.
Naglakad si Maya patungo sa altar, suot ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nanahi. Walang mamahaling alahas, tanging ang medalyong iniwan ng kanyang ina ang suot niya. Sa dulo ng pasilyo ng mga puno ng kape, naghihintay si Gabriel. Binitawan ni Gabriel ang kanyang tungkod at dahan-dahang humakbang nang mag-isa patungo kay Maya. Bawat hakbang ay tagumpay laban sa kanyang nakaraan. Nang magkaharap sila, inilabas ni Gabriel ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang lumang kontrata, ang papel na nagsasabing binili niya si Maya sa halagang 5 milyong piso. Maya, ang papel na ito ang nagsimula ng ating kwento sa maling paraan, sabi ni Gabriel sa harap ng lahat. Ginamit ko ang pera para itali ka sa akin. Ginamit ko ang kapangyarihan para saktan ka. Pero ngayon, dahan-dahang pinunit ni Gabriel ang kontrata sa maraming maliliit na piraso at hinayaan itong tangayin ng hangin sa pagitan ng mga puno ng kape. Ngayon, wala ng kontrata, wala ng utang na loob, wala ng pera. Nandito ako sa harap mo hindi bilang isang Del Rosario na makapangyarihan, kundi bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo ng buong buo. Maya Santos, tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo sa pagkakataong ito dahil sa pag-ibig? Umiiyak na tumango si Maya. Oo, Gabriel, higit pa sa oo. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa, hindi mga singsing na galing sa nakaw, kundi mga singsing na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. Hinila ni Gabriel si Maya para sa isang matamis at malalim na halik. Isang halik na nagbubura sa lahat ng trauma, sa lahat ng takot at sa lahat ng lihim. Sa gitna ng Hacienda del Rosario, ang pag-ibig na nagsimula sa isang madilim na transaksyon ay nagbunga ng isang bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa bigat ng ginto, kundi sa lalim ng pagpapatawad at sa tindi ng paninindigan para sa taong mahal mo. Ang kwento ni Maya ay nagtatapos bilang isang makabagbag damdaming patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili kundi pinipili araw-araw. Mula sa isang babaeng napilitang pumasok sa isang kasal na walang damdamin, dahan-dahan niyang hinarap ang sakit pang-aapi at mga lihim ng nakaraan hanggang sa ang katotohanan ay tuluyang lumabas. Nang mabunyag ang mga kasinungalingan at maparusahan ang mga may masasamang hangarin na naig ang kabutihan at katapatan ni Maya. Sa gitna ng lahat natutunan ni Maya at Gabriel na ang pagmamahal ay hindi dapat itinatali sa obligasyon o pera, kundi sa kusang pagpili at pag-unawa sa isa't isa. At sa huli natagpuan nila ang kalayaan at kapayapaan na matagal nilang ipinaglaban, sapagkat ang mabuti ay ginagantimpalaan at ang masama ay hindi nakakatakas sa hustisya. Ikaw, naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay kayang mabuo kahit nagsimula sa sakit at sa pilitan? Kung ikaw si Maya, pipiliin mo bang manatili o lalaya para hanapin ang tunay na kaligayahan? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay may lakas ka harapin ang bawat pagsubok. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako, handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.